Libra, hi, welcome to Mystic Queen PH at titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo yung reading na to. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa lahat ng tarot reading services ngayong November, pag nag-book kayo for November 2024. Ayan, so yung link nasa description at sa pinned comment. I-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So, let's see, Libra, what's coming to you in the next 7 days. For Libra, next 7 days. Okay. I feel like merong revelation dito. Merong marireveal na person sa buhay mo pagdating sa kanilang intentions towards you. Pwede kasing may mga tao na they tend to compare, kinukumpara nila yung buhay nila sa'yo. And may mga times na naiinggit sila or parang naiisip nila na bakit ikaw successful, bakit sila hindi. So, may comparison. So, that's why some of you maaring may mga taong competitive kasi sa inyo, no, na gustong may patunayan sa inyo. So, pay attention to these people kasi they will try to, maaring they will try to bring you down, they will try to trick you. Some of them, ito yung tipong nag-cheer sa'yo, pero behind your back, hindi talaga sila supportive of you. Oo, may mga ganon. So, I think you just have to focus on kung saan ka mas nagiging successful. If maapektuhan ka man sa revelation na to, let's say, kaibigan mo pala to, nagsiselos pala or naiinggit pala sa'yo, or kapatid mo, it can be anyone, no? Na kunyari supportive sa'yo pero na-realize mo na hindi pala. Siguro you just need to try to understand yung perspective nila, and at the same time may pagkakataon ka rin na umiwas na lang. Oo, kesa sa parang lalo pang matrigger sila, 'di ba? Although syempre may sarili ka rin namang desisyon about how you are going to present your success sa ibang tao, kasi yung iba kapag alam nila na may naiinggit sila, lalo silang nang titrigger or nagpapainggit. So lalo kasi nagke-create ng evil eye, and you don't want someone na nag-wish ng something bad sa'yo, 'di ba? So, might as well keep it low-key, okay? And focus on improving yourself, developing whatever is working for you, kung saan ka nagiging successful, continue mo lang kasi magpapatuloy talaga yan, okay? Umiwas na lang sa mga taong masyadong competitive sa inyo kahit hindi naman kayo nakikipag-compete sa kanila. Kasi I feel like there is someone na hindi kontento sa buhay niya ngayon, na malapit sa'yo, at dahil doon, nakikita niya na bakit ikaw mas may pabor sa'yo kaysa sa kanya. Minsan, some of you, maaring magiging very open tong person na to sa'yo, na alam mo, swerte mo, ganyan, buti ka pa, ganyan. So, pag mga nakakarinig ka ng ganyan, i-comfort mo na lang sila na, alam mo, darating rin sa'yo yan. Magiging successful ka rin. Kailangan lang mas maayos yung mindset mo, ganito. Kumbaga, bigyan mo sila ng tips kung paano ka naging successful. Pero syempre, hindi mo lahat ibibigay. Okay? So, what is the 5 of Swords? Oh, 5 of Wands. Talagang someone is competitive. Okay. Maari kasing magresulta to sa misunderstanding, conflict with someone. Sa workplace, sa family. Minsan kasi sa family, nako-compare, lalo na kung malaki kayong family, mga magkakapatid, na ikukumpara. So, pwedeng magkaroon ng parang
tension. What is the Four of Cups? You have the Lovers. Oh, okay. Um, the Lovers is about commitment or like a contract or a responsibility. Yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong tatanggihan na commitment or responsibility because you feel na uh, parang hindi mo siya magagampanan or ayaw mong may sumamayang loob. I don't know kung bakit ganun yung energy na yan, but let's say merong mag-o-offer sa'yo ng promotion sa work, pero alam mo na yung kaibigan mo or katrabaho mo, yun yung gustong-gusto niya ma-promote siya. So parang iisipin mo na tanggihan para mapunta sa kanya. Pero sa totoo lang, kung in-offer sa'yo, bakit mo tatanggihan? 'Di ba? Kasi in-offer sa'yo, ibig sabihin, deserve mo yun. Okay. What is the Six of Wands? Five of Pentacles. Some of you, pagdating sa finances nyo, meron kayong ma-overcome na financial struggle or financial problem. Magagawa nyo siya ng paraan. Oh, diba? Ten of Pentacles. So, some of you, Libra, are really focusing on your financial stability, financial security. Kumbaga parang nagka-trauma kayo dun sa mga bad decisions nyo sa pera. O yung mga mistakes nyo pagdating sa finances ninyo. Kaya ngayon, talagang maingat kayo and you are focused on improving your finances, mas lalo mong pinauunlad ang kaperahan mo. You have the Ten of Swords. Some of you may be letting go of a connection or relationship with someone, lalo na kung binibigyan ka nito ng stress, na parang parang tinatanggalan ka niya ng peace of mind. Ito yung tipong maraming drama sa buhay, na ayaw mo naman na ng issue, sige pa rin parang pinoprovoke ka pa rin. So, I feel like you're going to i-detach mo yung sarili mo sa mga ganitong klaseng tao. What else for Libra? Here and now. So, ngayon, Libra, ang focus ninyo, yung inyong present moment. Kung ano yung pwede nyong gawin, ano yung pwede nyong i-improve, what can you do today? No? Hindi nyo isi-stress yung sarili nyo sa past or sa future. Some of you, wala na kayong regrets sa mga nagawa nyo in the past. Ang alam nyo lang is kung ano yung magagawa nyo to improve your present moment para mas maganda yung anticipation mo sa future. But also, hindi mo rin i-overthink na yung future. Okay? You have Moon in Sagittarius in the 9th house. You're very optimistic. Very positive yung iyong pananaw sa buhay. Some of you, maaring meron kayong pag-aaralan or maaring ngayon mas lumalalim yung inyong spiritual knowledge, yung inyong spiritual beliefs, ano man yung religion na fina-follow ninyo or kung ano man yung pamumuhay nyo spiritually, you are more parang awakened. Oo. Mas nagiging awakened. O, ito naman, ito yung detachment na sinasabi ko sa inyo. You have Venus in Aquarius in the 11th house. So, for you, you are going to avoid drama. Oo. Iiwas ka sa drama ng mga tao sa paligid mo. Iwasan mo sila. Okay. The Boss. Oh, some of you, ayan, meron bigger responsibilities para sa inyo. O, ayan, maingat ka rin sa pag-handle ng iyong kaperahan. Some of you talaga meron ditong pwedeng pag-increase ng sweldo or promotion. Leadership role. You have potential soulmate. If you're single, I see a soulmate connection na nagsisimula or mabubuo. Lalo na at inaasikaso mo yung sarili mo ngayon. Oo. If you're single. But if you are in a relationship, maaring
inaasikaso mo rin yung sarili mo, hindi lang yung person mo. Kasi that will also improve your relationship, your connection. Uy, may luck! All of your manifesting positive thoughts and visualizations have been heard. So, meron kang wish na matutupad in the next 7 days as long as you are focused on achieving that goal. Okay? So, focus is the key. So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.